Baby, tumayo ako sa kinauupuan ko, at agad sinlubong ng isang yakap si Zero. I hooked my hand on his neck, and his hand snake on my waist. He kissed my forehead while hugging me tightly. Humiwalay ako ng pagkakayakap sa kanya, at pinagmasdan siya. He looked stressed and worried. But he's handsome with his office attire. Noong una akong nakapasok dito, hindi maganda ang pakikitungo namin sa isa't isa, hindi ko siya masyadong natitigan. Ngayon na maganda na, nakikita ko na ang gwapo pala talaga ni Zero. Well, saan pa ba magmamana ang tatlo? Halos lahat nakuha nila kay Zero, puwera lang kay Cronus na medyo maputi. What? Tanong ni Zero nang makitang tinatitigan ko siya. You looked stressed. What happened? Concern kong tanong. Hinawakan niya ang aking baywang, at dinala ako sa kanyang upuan. Pinaupo niya ako, habang siya naman ay nakatayo sa aking harapan. Mukhang may sasabihin talaga siya sa akin, o nahihirapan siya kung saan siya magsisimula. Ngayon masasabi kong nag-iba na talaga ang kanyang ugali, kesa doon sa dating Zero na nakilala ko. Dati, he is the most secretive man that I've ever met. Kung wala si Erwan hindi ko malalaman ang mga problema niya. He didn't tell me. But now, kahit munting bagay lang ay sinasabi na niya sa akin. Kapag darating siya galing work, ikukwento niya ang mga nangyari, hindi kagaya ng dati na kailangan ko pang libut-libutin ang kwento para malaman ko. He kneeled in front of me and hugged my waist. Idinikit niya ang kanyang mukha sa aking tiyan. Nilagay ko ang aking kamay sa kanyang buhok, at nilaro-laro ito habang ganon ang aming posisyon. Nagtataka ako ngayon kung bakit ganito siya. Is something wrong? Something bad? Donna really wants to break us apart. She'll do anything and everything, para mapaghiwalay tayo Jam. And I'm going to make sure that time will not happen. Kinuha ko ang kanyang mukha sa aking tiyan. I cupped his face and looked at his eyes. Ngayon na nakapanganak na siya, ay magagawa na niya iyon sa atin. Your sister is desperate. Sumama pa talaga siya sa kalaban namin sa kumpanya, para may sagawa ang kanyang plano. That man is dangerous Jam, pero hindi ko siya uurungan kung kayo na ang nakasalalay. Makakapanakit talaga ako ng tao Jam. Matinding kalabog agad ang naramdaman ko sa kanyang sinabi. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas Zero. Kung pwede isumbong na lang natin sa police Zero. I'm scared baka mapahamak ka pa dyan sa gagawin nyo, nag-aalala ako sa kanya. Kaunting oras pa lang ang palaging magkasama kami, magiging malungkot ang mga anak ko, kapag may nangyari sa kanya. Mas lalo na ako. Umiling-iling siya, hindi sila kaya ng police Jam. Kaya nilang bayaran ang mga iyon, maging ang batas ay kaya. Matagal na silang may init sa akin simula noong ako na ang kumuha ng kumpanya namin. Agad na gumuhit ang pagtataka sa aking mukha. Why? Bakit ganon si Mr. Tuaro sayo? Cory Uso kong tanong. Hindi naman gagawa ang tao ng ganon, kung walang ginawa si Zero sa kanya. Malaki siguro ang kasalanan ni Zero sa kanya, na hanggang ngayon ay pinag-iinitan siya ni Mr. Tuaro. Kahit ganito si Zero, mahal ko siya, hindi rin naman gagawin ni Zero ang bagay na iyon kung walang dahilan. Hindi niya matanggap na natalo sila sa deal, sa isang malaking kumpanya sa Switzerland, naging kaaway na niya ang kumpanya namin simula noon, iyon ang pinakamalaking kumpanya na kailangan kunin namin, para lumaki ang branch, pero hindi sila nagtagumpay. Kami ang nanalo sa presentation, at nakuha namin ang kumpanyang iyon. Simula noon, mainitan na ang ulo niya sa akin. Ilang beses niya kaming siniraan sa mga investors, para mag-pull out ng shares, but he always failed. Kahit ito lang ako Jam, kaya kong patakbuhin ang kumpanya sa aking paraan. He'll do anything to make his company number one. Kwento sa akin ni Zero na ikinaproud ko. I didn't think that he will become a young billionaire. Dati wala siyang pakialam sa buhay, all that he knew is bar hopping, drinking beers and drunk event night. Hearing that from him, that he will do his best for his company, I felt proud. Pinatayo ko siya dahil mukhang nahihirapan na siya sa pagkakaluhod. I stood up and I offered him the chair. He sat and I sat on his lap. Agad kong pinalibot ang aking kamay sa kanyang leeg, at nilagay ang aking ulo sa kanyang dibdib.
So comfortable. Iyon lang naman pala Zero, ibigay mo na lang iyon sa kanya. Madami pa namang kumpanya dyan para matapos na itong gulo, sabi ko, habang sinisiksik ang aking mukha sa kanyang dibdib. Akala ko nga iyon lang ang dahilan, Jam. He trailed off. Ngayon iba na, he badly wants your ate. Napaupo ako sa kanyang sinabi. Umawang ang aking bibig at nagulat. Now I know why. That man likes my ate and ate loves Zero. Ang rason kung bakit muling uminit ang ulo niya kay Zero, dahil hindi siya mahal ng kanyang mahal. Nakaya niyang maghiganti kay Zero, dahil ayaw sa kanya ni ate. Bakit ayaw pa ni ate sa kanya? So dumb, Jam, simpre si Zero ang mahal ng ate mo. Kaya ba niya nabuntis si ate? At si Mr. Tuaro ang ama. Gusto ni ate na si Zero ang ama ng dinadala niya, at hindi si Mr. Tuaro, kaya iyon rin ang isang dahilan kung bakit niya gustong saktan si Zero. So that means, napahawak ako sa aking labi. Yes, Jam, and Ruel wants a revenge. Gusto niya akong mawala, para maging sila ng ate mo. Ngayon gusto niya pang idamay ang mga anak ko, at lalo na ikaw. Kaya mag-ingat ka palagi, ayaw kong mapahamak ka. Sabay hawak niya sa aking pisngi. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nasa aking pisngi. I wanted to cry, ayaw kong may mangyaring masama sa pamilya ko. Ngayon lang kaming magkasama, at ayaw kong ganito lang ang kakahantungan ng lahat ng sakripisyo ko. They are now my treasure, they are now my new home, Zero is my new home now. I really love him so much. Our relationship is not perfect, we both experience ups and downs. And he broke my heart for about many times, but I don't want him to left us. Ikaw ang mag-ingat, Zero, ayaw kong may mangyaring masama sa'yo. Mag-ingat ka please. I uttered and kissed his lips. I will baby, gagawa pa nga tayo ng isang baby girl eh. He said and laughed in my jaw. Hindi ko alam kung artista ba ako, o anak ng senator o ng presidente. Sa dami ba naman ng mga taong umaaligid sa amin dito ngayon sa mall, hindi ako makapag-concentrate. Pagkatapos namin mag-usap kanina, ay dimiretso na kami ng mall para bumili ng regalo. We already bought gifts a week ago, but I want them to give another presents. Para naman may bubuksan din sila sa mismong kaarawan nila. Magiging memorable ang kanilang birthday kasama ang ama. Mommy Lourdes called a while ago, that she is now off here in Manila. I felt excited when I heard that from her. I waited her about months now. Kaya excited na akong makita at may akap siya. Si Zero naman ay ang nagpasundo sa kanya. Naka-standby na daw ang mga tauhan niya sa airport para masundo si Mommy. Sinabi ko na rin kay Mommy na may susundo sa kanya pagkababa niya ng eroplano, o tumawag na lang siya sa akin para kumpirmahin. That's too much, Zero, suwi ko sa kanya na kumuha ng higit sa 10 larwang sasakyan. It cost 1,000 plus. Maliit din ito, pwedeng pang collection. Ito yung sinabi ni Elliot sa akin dati pagkapunta namin dito. No, I want to buy different colors for Elliot. Sabi niya, gagawin niya daw collection ang mga ito, kontra niya sa sinabi ko at kumuha pa. Umikot ang aking mata dahil sa tigas ng ulo niya. I know that Elliot collecting this, but we can buy it one by one. Sayang lang ang pera. Kahit mayaman siya, pinagtatrabahuhan niya rin ang perang niya, pinaghirapan pa. Okay, Jam, ibabalik ko na, 3 lang ang bibilhin ko. Suko niya at binalik ang ibang nilagay niya sa cart. Good boy din pala eh. Masunerang lalaki. He picked color blue, red and black. Tinulak niya ang cart namin na iyon palang ang laman. Tiningnan ko ang bawat pasilyo, kung ano ang magandang ibigay kay Alien. Hindi mahilig si Alien sa laruan, hilig noon ay mga instrumento. Sapatos na lang siguro ang ibibigay ko kay Cronus, at si Alien hindi naman mahilig sila sa laruan. Nilingon ko si Zero na kanina ay nasa likod ko lang, ngayon ay wala na. Kumalabog ang puso ko nang wala siya sa gawing iyon, hinanap ko siya sa bawat pasilyo. Hinimas-himas ko ang aking dibdib, habang naglalakad at hinanap siya. Nakahinga ako ng maluwag at nawala ang takot ko nang nakita ko siyang nakasquat sa isang pasilyo.
Seryosong tinititigan ang sa kanyang dalawang kamay ang iba't ibang uri ng baby alive. Lalaki ang anak namin, hindi babae. I walk towards him while I'm smiling. Naimiwang ako nang naharap na niya ako. Hindi niya ako tinuonan ng tingin, kahit alam ko na alam niya na nandito ako. I was looking at him, while his eyes examined the two dolls that he is holding. I can't help but to smile. Saan kaya mas maganda, this or this? He asked, but his eyes glued on the two dolls. Wala tayong anak na babae oy, basag ko ng trip nitong si Zero. Napatingin siya sa akin, habang ang isang kilay niya ay nakataas. I hide my smile because of his reaction. Itinakip ko ang aking kamay sa aking bibig, para hindi makita ang aking ngiti. Hindi niya ako pinansin, at bumalik sa pagpipili ng mga dolls. Sinusuri niya ng mabuti ang mga ito. Zero, wala tayong anak na babae kaya tumigil ka na dyan, ani ko at kinuha ang cart. Gagawa pa tayo, advance lang ako, seryosong aniya at nagpipili pa din. Babalik na lang tayo, sigurado ako na may mas maganda pang ganyan sa susunod, ani ko na tumatawa. Inayos ko ang aking damit at inayos ang pagka-tuck-in. Si Zero ay tumayo na rin ay may napili na. Nasa box ito at may nakita pa akong mga diapers sa box. Kumunat ang noo ko habang tiningnan ko siya. Zero, balik mo yan, wala pa nga, Kinuha ko sa kamay niya ang box, at binalik sa dating lalagyan, ngunit kinuha niya ulit. Nilagay niya sa cart at hinawakan ang aking bewang para makaalis doon. Seryoso talaga siya. Atat na bumili ng larwang pambabae, pero hindi pa nga siya sure kung babae talaga ang susunod naming anak. Hindi pa nga namin alam kung kami ba talaga hanggang forever, malay natin na maghihiwalay pa kami. Nakapila na kaming dalawa, para makapagbayad. Kitang-kita ko ang mga tauhan ni Zero sa paligid. Ang iba ay naka-shades pa at may hinahawak-hawakan sa kanilang tenga. Seryoso ka ba dyan? Bibilhin mo yan. Sabay turo ko sa box ng baby alive. Isang tungo lang ang binigay niya sa akin, at nilagay niya na sa counter. Pagkakita ng babaeng cashier kay Zero, agad niyang nilagay ang kanyang takas ng buhok sa likod ng kanyang tenga. She smiled while Zero seriously putting the toys on the counter. Hindi niya ba ako nakikita dito? Wow! The girl asked Zero about the toys. May pagkamalandi din ang kanyang boses, nang tinanong iyon kay Zero. For my kids, tipid na sagot ni Zero. May anak na po kayo. Hindi halata sir I'm willing to be the mother of your children sir, maharot na sabi ng babae, habang nagpa-punch ng binili. My wife is here, I don't need another woman in my life. Boom! Saan ka ngayon? Tiningnan ako ng babae, mula ulo hanggang paa. Napatingin din siya sa kamay ni Zero na nasa aking bewang. Plastic siyang ngumiti sa akin, kaya ginantihan ko siya ng ganon. Parang nagpunwagi naman ang aking puso, sa sagot ni Zero sa babaeng maharot na ito. Kala mo ha? Zero is mine. Only mine. Salamat sir, balik ho kayo. Magiliw na sabi niya at sabay hawak sa kamay ni Zero, nang binigay niya ang plastic. I rolled my eyes and pulled Zero. Hawak-hawak ko ang kanyang kamay, palabas doon sa bilihan ng mga laruan. Si Zero naman nagpapabigat, gusto-gusto din makipaglandian sa babaeng iyon. May pahawak-hawak pang nalalaman. Ano happy? Sarkasmo kung sabi nang makarating kami sa isang sikat na bilihan ng sapatos. Ha! Nagmaang-maangan pa siya. Kinuha ko ang pagkakahawak sa kanya, at nauna nang pumili ng sapatos para kina Cronus at Alien. Sunod naman siya ng sunod sa akin, habang ako'y nagpipili ng bagay sa dalawa. Hindi naman ako makapag-focus dahil tanong ng tanong siya sa akin sa kanyang ginawa. Siniko ko ang kamay niya na sinubukang hawakan ang aking kamay. Jam, you acting strange again. What did I do? Sorry na. Sorry. Sabi niya sa gilid ko. Napatingin ako sa paligid, at ngayon ko lang nalaman na tinitignan pala kami ng mga tao dito. Gumagawa na pala kami ng eksena, itong si Zero dinidikit pa ang mukha sa aking likod. Siniko ko siya nang makita ang iba, ay kumukuha na ng litrato sa amin. Oo na forgiven, huwag ka nga, tinitignan na tayo dito, Zero umayos ka na,
hinalikan niya ang aking pisngi, at nagsimulan na kami sa pagpili. We bought 2 shoes, color white with a touch of sky blue for Cronus. And color black with a touch of sky blue for Alien. Zero is the one who pay for the shoes. Habang paalis kaming dalawa, ang mga mata naman ng mga tao ay sama-sama rin. May ibang kinikilig pa, lalo na ang mga dalaga. Hindi na kami bumili pa ng kung ano-ano ni Zero, agad kaming dumiretso pa uwi. May 3 pang mga lalaki ang maghihintay sa amin doon. Sana magustuhan nila itong binili namin para sa kanila. Si Zero na daw ang magbabalot kahit hindi siya marunong, ay magpapaturo na lang daw siya. Habang nasa sasakyan kami, ay narinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. It's Mommy Lourdes. Tumingin ako kay Zero at ngumiti, bago sinagot ang kanyang tawag. Mommy, panimula ko. Darling, I'm here. Sa bahay ng ama ng 3. You didn't tell me that their father is one of the billionaires in the Philippines, ha? Where are you? The triplets didn't know kung nasaan ka, maligaya nitong sabi. Naku Mommy, sabay tawa ko. Pauwi na kami, malapit na po kami. I'm excited to see you. Uwi ka na, madami kang sasabihin sa akin. About kay Zero. Natawa ako kay Mommy, I didn't tell her about Zero at all. Ni pangalan hindi ko rin sinabi sa kanya, dahil nagmamove on ako noong araw na mga iyon. Ang alam lang ni Mommy ay pinaalis ako ng bahay namin dahil buntis ako. Yes Mommy. Ani ko na malapad pa rin ang ngiti sa mga labi. I ended the call and buried my face on Zero chest. Why I am so lucky to have Mommy Lourdes. I'm so excited to see her.